Mommy, are you okay? Narinig kong wika ng aking anak na si Raven. Kinakalabit ako nito. Hindi ko napansin ang paglabas nito ng kwarto dahil okupado ang aking isip sa mga sinasabi sa akin ni Vivian. Mommy, why are you crying? Sad po ba kayo? Tanong ulit na anak ko. Pasimple ko namang pinunasan ng luha sa aking mga mata. Hindi ko na malayang umiyak na pala ako. No baby, napuwing lang si Mommy. Siya nga pala, gutom ka na ba? Tanong ko dito. Opo, excited na po ako matikman ng cookies na binibake mo, Mommy. Kaya lang mukhang sunog na po yata. Sagot ng anak ko. Agad naman ako napatakbo sa kusina nang mamoy ko na parang may nasusunog nga. Agad kong binuksan ng oven at sumalubong sa akin ang matinding usok galing sa loob. Nawala sa isip kong aking binibake dahil sa pag-uusap namin ni Vivian. Agad kong in-off ang oven. Dismayado ako napatingin sa aking anak. Naawa kasi ako dito. Alam kong excited tong kumain ng gawa kong cookies. Sorry baby, nakalimutan kong binibake ko. Gutom ka na ba? Gusto mo bang kumain na lang tayo sa labas? Tanong ko dito. It's okay Mommy, don't be upset kung nasunog ang cookies. Pwede naman po tayong gumawa ulit next time. Sagot na anak ko. Ngumiti naman ako dito. Kung ganon, magbihis ka baby. Sa labas na lang tayo kakain. Nakangiti kong wika dito. Talaga Mommy? Wow, gusto ko ng Jollibee. Sagot na anak ko. Baka sa mukha nitong matinding excitement. Sure baby, kahit saan mo gusto. Nakangiti kong sagot dito. Tumango naman ng aking anak at agad akong iniwan upang magbihis. Hinayaan ko na itong gawin mag-isa ang pagbibihis sa sarili. Marunong na kasi to. Malungkot akong naiwan sa kusina. Hanggang ngayon patuloy ko pa ring tinatanong ang aking sarili kung tama bang naging desisyon ko. Wala pang isang buwan ng pagsasama namin ni Arthur pero mukhang susubukin kaagad ako ng tadhana. Vivian's POV. Padabog akong pumasok sa loob ng kotse. Pinaghampas kong kamay ko sa manibela dahil sa matinding inis. Kung ganun, tama ang nabalitaan ko. Nagsasama na si Belinda at si Arthur. Lalo ako nang gagalaiting sabihin ni Belinda sa akin na kasal ng mga to. Hindi ako makakapayag na matatalo ako ng babaeng yun. Ako ang nauna kaya akin lang si Arthur. Hindi ako makakapayag na mapunta ito sa iba. Agad ako nag-drive pa uwi ng bahay. Kailangan ko munang pakalmahin ang aking sarili. Kailangan ko munang mag-isip kung anong susunod kong hakbang na gagawin. Pagdating sa bahay ay nadatnan ko si Herman na naghihintay sa akin. Matagal na ito naliligaw sa akin. Classmate ko to nung high school at kailan lang ay palihim ako nakikipagkita dito. Dito ko ibinabaling ang stress na nararamdaman ko lalo na kapag hindi ako pinapansin ni Arthur. Nakangiti ito na makita akong dumating na. Agad itong lumapit sa akin at takmang hahalikan ako pero umiwas ako dito. Wala ako sa mood para makipaglaro dito. Hanggang ngayon kumukulo pa rin ang dugo ko. Mainit na naman ang ulo mo. Problema na naman ba? Nakangiti nitong tanong sa akin. Hindi ko ito pinansin at tuloy-tuloy akong pumasok sa loob ng bahay. Vivian, pansinin mo naman ako. Wika nito sa akin habang nakabuntot pa rin sa akin. Inis ko tong hinarap. Pwede ba Herman? Wala ako sa mood. Umalis ka na muna. Galit kong wika dito. Natawa naman ito kapag kuwan ay dumikit sa akin. Pagkatapos ay nilapit ang bibig nito sa akin tenga. Gusto mo bang matanggal ang init ng ulo mo ngayon? Pwede kitang tulungan para matanggal yung inis mo ngayon, Vivian. Bulo nito sa akin. Pagkatapos ay nilapatan nito ng labi ang aking tenga. Napapikit naman ako dahil sa ginawa ni Herman. Herman, ano ba? Sinabing wala ako sa mood ngayon eh. Inis kong wika dito. Hindi naman ako pinangkinggan ni Herman at lalo pa nitong pinag-igihan na pagdila sa tenga ko. Bumaba pang halik nito sa leg ko. Para naman akong nawala sa aking sarili, lalo na mag-umpisang maglakbay ang kamay nito sa buong katawan. Shit, kuhang-kuha ni Herman ang kahinaan ko. Alam na alam nito kung paano painitin ang katawan ko. Belinda's POV. Nandito ako ngayon sa living room. Halos 6:00 na ng hapon pero wala pa rin si Arthur. Hindi dito tumawag o nag-text man lang. Hindi pa rin maalis sa isip kong komprontasyon na naganap sa amin ni Vivian kanina. Masakit isipin na malaya palang nakakalabas-pasok si Vivian sa lugar na to. Parang kinukurot ang puso ko sa isiping posibleng may nangyayari pa rin sa dalawa. Hindi ko alam kung tama ang nagiging desisyon ko na magpakasal dito. Mabilis ako nagtiwala ulit kay Arthur.
Hindi ko man lang inalam kung anong status ng relasyon nito sa kanyang dating fiancé. Hindi din ako nakinig sa lahat ng payo ng aking mga kapatid. Mabilis ako nagpadala sa aking emosyon at nararamdamang pagmamahal dito. Alam kong wala akong dapat ibang sisihin kapag masaktan ulit ako kung hindi ang sarili ko lamang. Masyadong naging matigas ang aking ulo at mabilis kinalimutan ang mga nagawang kasalanan sa akin ni Arthur noon. Nasa ganang pag-iisip ako na biglang bumukas ang pinto ng unit namin. Agad akong tumayo mula sa pagkakaupo nang makita kong dumating na si Arthur. "Hello, honey." Nakangiti na bumati sa akin sabay halik sa labi ko. Hindi ako sumagot at tinalikuran ko lang ito. Dumiretso ako ng kusina upang tingnan ang niluluto kong pagkain. "Hey, may problema ba?" Wika ni Arthur habang nakasunod sa akin. Naramdaman ko pang pagpulupot ng kamay nito sa bewang ko. "Nandito kanina si Vivian." Sagot ko sabay harap sa kanya. Nakita ko saglit na natigilan si Arthur. "Ganun ba? Ano daw kailangan niya?" Sagot nito. Hinahanap ka niya. Maiksi kong sagot. Nakita ko natigilan to. "Belinda, galit ka ba?" Tanong nito. "Arthur, sabihin mo nga sa akin ang totoo. May ugnayan pa ba kay ni Vivian?" Tanong ko dito. Kitang-kita ko pagkagulat sa mukha ni Arthur. "Ano na namang tanong yan? Wala na, Belinda. Matagal na kami tapos ni Vivian." Sagot nito. Kumuha pa ito ng tubig sa ref at agad na ininom. "Kung ganun, bakit may hawak siyang susi sa unit na to?" Tanong ko dito. Hindi lang siguro niya naibalik nung hiniram niya yun. Pero matagal na kaming wala, kaya huwag kang mag-isip ng kung ano dyan. Sagot sa akin ni Arthur. Natural lang naman siguro magtanong, hindi ba? Nagulat lang ako dahil bigla siyang nakapasok dito, sa loob ng unit kanina. Nainis ko sagot dito. "Look, Belinda, kung ano man ang iniisip mo tungkol sa amin, nagkakamali ka. Wala na kami ugnay ni Vivian. Matagal na kaming tapos. Ikaw nang mahal ko." Sagot nito. "Siguraduhin mo lang, Arthur, dahil hindi ako natatakot na lumayo ulit kasama anak natin." Inis ko pa ring wika dito. "Ano ba naman, Belinda? Maniwala ka, wala na kami, matagal na. Simula noong hindi natuloy ang wedding namin, wala na kami ugnay ni Vivian." Sagot nito. "Kung ganun, bakit dito? Bakit dito, Arthur? Minsan na pala naging tirahan niyo ni Vivian ang kondo na to, tapos dito niyo pa kami dinala ng anak ko?" Nainis kong tanong. Gulat naman na napatitig sa akin si Arthur. "Bakit, ayaw mo ba dito? Gusto mo bang lumipat ng ibang bahay?" Tanong nito. "Hindi naman sa ganun. Kaya lang, mahirap tanggapin na marami pala kayong alaala ni Vivian dito." Nainis ko sagot dito. "Look, Belinda, hindi ko alam kung bakit big deal sa yung bagay na to. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na ito kasing unit na to ang pinakamalapit sa office. Kaya dito ko kayo dinala. Gusto kita laging makasama, pati na rin ang anak natin. Dito din kasi ako palaging umuwi kapag nandito ako sa Manila." Paliwanag ni Arthur. Hindi ako nakaimik. "Okay, fine. Kung ayaw mo dito, lilipat tayo ng ibang bahay. Isang bahay na nakasanayan mong tirahan dahil sa yaman nyo." Inis na wika ni Arthur kasabay ang pagdabog na pagtalikod. Tuloy-tuloy itong pumasok ng kwarto. Naiwan naman akong naiiyak na lang. Hindi ba niya maintindihan ang ibig kong sabihin? Bakit parang kasalanan ko pa? Ang gusto ko lang naman, sana malaman kung bakit kailangan pang hawak ni Vivian ang duplicate copy na susi ng unit na to. Agad ko tong sinundan sa kwarto. Magsasalita pa sana ako tungkol sa nauna naming usapan pero nakita kong aming anak. Bumalik na lang ako ng kusina at tinuloy ang paghahain. Siguro, kailangan ko na lang manahimik muna. Para sa aking anak, alam kong si Raven ang labis na maapektuhan kapag narinig kaming nagtatalo. Mabilis na lumipas ang isang buwan, hindi ko na inungkat ang pagkakaroon ng duplicate key ni Vivian. Ayaw ko na kasing maulit pa ang pagtatalo namin. At isa pa, tinuli naman ni Arthur ang pangako nitong nilipat kami ng bahay. Isang bahay na dito sa Alabang. Kumuha na rin to ng mga katulong upang hindi daw ako mahirapan. Kaya naman kinalimutan ko na lang issue tungkol kay Vivian. Hindi na naman na to nagpakita pang muli. "Honey, may meeting nga pala ako sa Cebu next week." Wika ni Arthur. Sa akin isang gabing kumakain kami na hapunan. "Pwede po ba kami sumama sa iyo, Dad?" Singit na tanong ni Raven. "Gustuin ko man, baby, kaya lang, paanong pag-aaral mo? Don't worry, 1 week lang namang mawawala si Daddy. Pagkatapos, babalik din ako kagad." Okay, Daddy. Basta wag niyo po kalimutan niyo pasalubong, ha?" Malambing na tanong ng anak ko. "Yes, baby. Basta wag ka magpapasaway, ha? Lagi makikinig kay Mommy." Wika ni Arthur. Agad naman tumango ang aming anak. "Kasama ba si Gemma?" Tanong ko kay Arthur sa kabila ng pagsubo. "No need na siguro. Yung isang officer ang isasama ko."
At saka baka ma-out of place si Gemma. Imimit ko din kasi sila Miko at Philip doon. May nitong wika. Kung ganun, mag-iingat ka Arthur. Mamimiss ka namin na anak mo. Nakangiti kong sagot dito. No worries honey, mag-iingat ako palagi para sa inyo at kay Raven. Ngiti nitong wika. Tumango naman ako kahit papaano naman ay nagiging maayos ang pagsasama namin ni Arthur. Dumalo ito ng meeting sa Cebu. Halos 1 week din itong nawala kaya miss na miss namin to ni Raven hanggang sa dumating ang araw ng uwi nito. Excited kami ng anak ko kaya naman niyaya kong anak ko sunduin namin to sa airport. Hindi to alam ni Arthur, gusto namin siya sorpresahin. Kaya naman agad kami sumakay sa kotse na anak ko. Marunong naman ako mag-drive ng sasakyan. Nag-aaral ako noong nasa Switzerland pa kami. Kaya walang kahirap-hirap na nakarating kami sa airport at matagal na naghintay sa arrival area. Mami! Si Daddy nandiyan na! Narinig ko sigaw na anak ko. Pero agad ako naitulos sa kinatatayuan ng makita kong kasama nito si Vivian. Yes, hindi ako maaaring magkamali. Nakahawak pa sa braso ng asawa kong babae para mag-asawa dahil sa kaswitan. Para akong sinaksak ng libu-libong punyal sa puso ko. Hindi ako makapaniwalang magkasama pala silang dalawa sa Cebu. Agad akong humarang sa daraanan nila. Kahit na sobrang sakit ng kalooban ay taas no akong humarap sa kanila kasama si Raven na noon excited na sinisigaw ang pangalan ng ama. Nakita kong pagkagulat sa mukha ni Arthur na makita ako. Agad naman napabitaw si Vivian mula sa pagkakahawak sa braso ni Arthur. Belinda, honey, bakit nandito kayo? Gulat na wika ni Arthur. Bakit parang nagulat ka? Siyempre, sinusundo ka namin na anak mo. Sagot ko dito. Pinilit kong sarili kong huwag pumiyok habang sumasagot kay Arthur. Kahit sa kaloob-looban ng puso ko, sobrang sakit na. I mean, hindi mo malang nabanggit to. E di sana hindi na natuloy pa ni Arthur ang sasabihin na sumingit si Vivian. Oh, hi Belinda, how are you? Nakangiting bati ni Vivian sa akin. Tiningnan pa ako nito mula ulo hanggang paa. Hindi ko to pinansin. Oh by the way Arthur, mauna na ako sa inyo. Nandyan na yung sundo ko. Wika ni Vivian at lalapit pa sana kay Arthur. Para humalik pero biglang umiwas si Arthur. Napataas ang kilay ko na siyang napansin naman ni Arthur. Well, bye Arthur. Nag-enjoy ako sa company mo sa Cebu. Malanding wika ni Vivian at tumalikod na. Hi Belinda, Miko, remember? Siya lapit naman ng isang kasama ni Arthur. Natatandaan ko ito. Ito yung Miko na best friend ni Arthur. Tumango ko dito at pilit na ngumiti. Paano ba yan? Mauna na kami sa iyo Arthur. Pagod na din kasi kami. Wika naman na isa pa, si Philip. Agad naman tumango si Arthur. Sinulyo pa naman ako ni Philip na parang may gustong ipahiwatig sabay talikod. Belinda, I'm sorry kung hindi ko nabanggit sa'yo na kasama si Vivian. Ayaw ko kasi mag-isip ka na kung ano-ano. Narinig kong wika ni Arthur. Bumumtong hininga ko. Pagkatapos mapakla kong tumawa. Hindi naman ako interesado Arthur. Alam kong alam mo na kung anong tama at mali. Malaking tiwala ko sa'yo. Sagot ko dito, tinitigan ako nito. Sabay yakap sa akin. Narinig ko naman ang pagpalakpak ng aking anak. Halika na, umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Wika ako't nagumpisa ng humakbang. Sumunod naman sa akin si Arthur at diretso na kami pumunta ng parking area. Siya nga pala honey, magsa-celebrate si daddy ng 60th birthday next month. Maghanda kay ni Raven. Kailangan nandoon tayo sa special na okasyon na yun. Excited na nga kayo makita nila mommy at daddy kaya lang masyado pa akong abala ngayon para umuwi ng asyenda. Nakangiting wika ni Arthur. Talaga? Sana tanggap na ako ng pamilya mo Arthur. Lalo ng mami mo. Sagot ko dito. Natigilan naman si Arthur. Belinda, huwag kang mag-alala. Matagal nang pinagsisihan ni mami ang nagawa niyang kasalanan. Magiging kasundo mo na siya lalo na kapag nakita niya ang cute nating anak na si Raven. Sagot nito. Pilit naman akong ngumiti sa sinabi nito. Maraming gumugulo sa aking isipan pero titiisin kong lahat para hindi masira ang pamilya na inumpisahan naming buuin. Patuloy ako magtitiwala kay Arthur kahit na marami akong hindi nakikitang hindi tama para sa anak namin para mapatunayan kong din sa mga kapatid ko na hindi ako nagkamali. Ipaglalaban kong relasyon na to. Pipilitin ko magbulag-bulagal at magbingi-bingihan sa mga nakikita at napapansin ko sa aking paligid. Kahit na nararamdaman ko may mali. Diyos ko, ito na bang apo namin? Nakangiting salubong sa amin ni Doña Alicia, ina ni Arthur. Malawak ang ngiti nito sa labi. Habang mabilis na lumalapit sa amin sabay yakap kay Raven.
Kakababa lang namin ng kotse pero ang mainit na pagtanggap ng Donya ang sumalubong sa amin. Pagkatapos ay sunod na dumating naman si Don Armando, ama ni Arthur. Masaya itong bumati sa amin pati na din kay Arthur. Anak, mabuti naman at dumating na kayo. Alam mo bang halos hindi kami makatulog ng mami mo sa kakahintay sa inyo? Excited na kami makita kayo pati na din ang apo namin. Uwi ka ni Don Armando. Belinda, iha, ikaw na ba yan? Welcome to the family, iha. Nakangiti nitong wika sa akin ni Don Armando. Tipid naman akong ngumiti sabay hawak sa mga kamay nito upang magmano. Pasensya ka na sa mga nangyari noon, Belinda. Alam namin na walang kapatawaran ng kasalanang nagawa namin sa'yo pero sana kalimutan mo na mga nangyari noon. Wika ni Don Armando. Huwag po kayong mag-alala. Matagal ko na pong kinalimutan ng lahat. Ayaw ko na pong isipin pang nangyari noon dahil nagbunga naman ng isang gwapong anghel ang lahat. Nakangiti kong sagot kay Don Armando. Salamat, iha. Tama ngang sinabi na anak ko. Napakabait mong bata. Pasensya ka na talaga sa akin nun, ha? Maluha-luhang wika ng Donya. Hinawakan ko naman ang kamay nito at pinisin. Nagulat pa ako nang mahigpit ako nitong yakapin. Samantalang si Don Armando naman ay abala kay Raven. Tuwang-tuwa ito sa apo. Masaya na din ako sa mainit na pagtanggap nito sa amin. Kahit papano matatawag kong naging buo na ang aming pamilya. Isa na lang ang dapat kong gawin. Ang pagharap sa aking mga kapatid. Gusto ko na magkaayos na kami. Siguro mapapatawad na nila ako, lalo na kapag makikita nilang masaya ako kasama si Arthur. Mamayang gabi na gaganapin ng party. Dumiretso na tayo sa dining area para makakain na muna kayo bago magpahinga. Nakangiti niyaya ni Doña Alicia. Hinawakan pa ako nito sa kamay at marahang hinila papasok ng mansyon. Nagpatianod naman ako. Nadatnan namin sa loob ang mga katulong na abala sa pag-aayos. Pagdating sa dining area ay agad akong nakita si Aling Maring, ang masungit na mayordoma ng mansyon. Kung ganoon, dito pa rin pala ito nagtatrabaho. Maligayang pagbabalik, Senyorita Belinda. Bati nito sa akin. Natawa naman ako dito. Hello, Manang Maring. Pasensya na po pero pwede niyo po ba akong tawagin sa pangalan ko? Tulad noon? Nakangiti kong sagot dito. Napayo ko naman si Aling Maring. Napansin ko din na wala ng ibang mga kasamahan kong kasambahay dito sa mansyon. Masaya kami nagkwentuhan habang kumakain. Pagkatapos ay nagpasya kaming dumiretso sa kwarto ni Arthur upang magpahinga. Napangiti pa ako na makita kong kwarto ni Arthur. Naalala ko kasi mga kababalaghan na nangyari sa amin noon dito. Dito kasi nabuo ang anak namin si Raven. Kinagabihan, nagniningning ang garden ng mansyon ng pamilya Vargas. Unti-unti nagsidatingan ang mga bisita. Nakabis na din kaming tatlo't ready sa party. Masaya ako't lalo na't buong atensyon ni Arthur ay nasa akin at aming anak. Mag-uumpisa ng party nang mamataan ko si Philip at Miko. Masayang mga ito nagkakwentuhan nang mapansin kami ni Arthur. Agad na lumapit ang mga to sa amin at masaya kaming binati. Hi Arthur, wow bagay na bagay talaga kayo ni Belinda. Nakangiting wika ni Miko. Oo nga, kamusta ka na Belinda? Pasensya ka na kung hindi tayo masyadong nakapag-usap nung last tayo nagkita. Nagmamadali na kasi kami nun eh. Sagot naman ni Philip. Ayos lang Philip, Miko. Buti naman at nakadalo kayo. Kayo lang din kasing kilala ko sa mga bisita dito. Wala rin kasi sa Gemma. May biglang outing daw buong pamilya kaya hindi makadalo. Nakangiti kong sagot. Hindi na nakatira dito sa Hacienda ang pamilya ni Gemma. Tuloy na silang lumipat ng Manila dahil doon nag-aaral ang kanyang mga kapatid. Don't worry Belinda. We will make sure na mag-enjoy ka sa parting to. Nakangiti namang sagot ni Miko. Kayo talaga, baka kung ano na naman ang sasabihin niyo sa misis ko ha. Minsan pa naman hindi niyo mapigilan ang bunganga niyo sa kakadaldal. Nakangiting sagot ni Arthur. Uy Arthur pare, hindi lang ikaw ang nagbabagong buhay no? Matitino na kami ngayon, kaya huwag ka mag-alala. Hindi ka namin ibubuking sa misis mo. Nakangiting sagot ni Philip. Napakunot naman ako ng no dahil sa sinabi nito. Sasagot pa sana si Arthur nang marinig namin tinatawag ng aming pangalan. Nasa harapan na sila mami at daddy pati na rin ang aming anak na si Raven. Tinatawag kami dahil ipapakilala daw kami sa mga bisita. Agad naman kami nagpaalam sa mga kaibigan ni Arthur. Nakangiti kaming lumapit kina mami at daddy. Agad namang kinuha ang daddy ang microphone. Nakangiti ito nagpasalamat sa lahat ng bisitang dumating. Maraming salamat sa inyo pagdating upang makiselebrate sa aking kaarawan. Masaya ako dahil kompleto ang aking pamilya ngayong gabi. Gusto ko lang ipakilala ulit sa inyo aking nag-iisang anak. Arthur Vargas kasamang kanyang asawang si Belinda Grace Almera at ang aming nag-iisang apong si Raven, Ade Almera Vargas. Proud na pakilala ng Don sa kanyang mga bisita.
Narinig ko pagpalakpakan ng mga bisita. Lahat nakisaya sa kaarawan ng Don Armando Vargas. Napangiti naman ako sa tuwa. Kahit papano naramdaman ko na tanggap ako sa pamilyang ito. Nagawa na akong ipakilala sa lahat. Napawi lahat ng ngiti sa aking labi nang mula sa crowd ay biglang lumitaw ang imahe ni Vivian. Nakangiti itong lumapit sa amin. Happy birthday Daddy Armando! Nakangiti nitong wika sabay halik sa pisngi ng Don. Pagkatapos ay binalingan nitong Don niya at humalik din sa pisngi. Vivian iha, ongoing pagpapakilala, pwede bang maupo ka muna? Nakangiti nitong wika. I'm sorry mommy, excited lang din po akong ipaalam sa lahat ng magandang balita. Nakangiti nitong wika at sumulya pa sa akin. Gulat naman ako dahil hanggang ngayon, mommy at daddy pa rin ang tawag ni Vivian sa mga magulang ni Arthur. Iha, please, dun ka muna sa upuan. Pupuntahan ka na lang namin mamaya. Nakikiusap na wika ni Doña Alicia. Oh, I'm sorry, mommy. Hindi na po kasi ako makapaghintay na sabihin sa inyong good news. Look, galing ako sa doktor kanina. And I am happy to announce you that I am. Hindi na tuloy pa ang sasabihin ni Vivian na sumingit si Arthur. Vivian, please, huwag mo na masirain ang party na to. Bakas ng inis sa boses ni Arthur habang sinasabing katagangan. Natawa naman si Vivian, samantalang naikuyom ko naman ang aking kamao sa matinding inis dito. Hanggang dito ba naman sinusundan pa rin kami ng babaeng to? Oh Arthur, come on. Gusto ko lang masabihin sa lahat na naririto na I am pregnant with your baby. Malakas na boses na wika ni Vivian. Waring sinasadya nitong iparinig sa lahat ng mga bisita. Narinig ko naman ang bulungan sa paligid. Hindi makapaniwala ang lahat. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga narinig. Biglang nanginig ang aking mga tuhod at hilamang luha sa mga matang tumingin kay Arthur. Samantalang ang Don at Donya naman ay agad na natigilan. Nagtatanong ang mga matang tumingin kay Arthur. Enough, Vivian. Hindi mo ba nakita ang birthday party ng daddy ko ngayon? Galit na wika ni Arthur at hinawakan sa balikat si Vivian. Pagkatapos ay lumingon sa akin na noon ay hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Iniintindo ko ito sa kabila ng hinala ko. Pilit kong binaliwalang lahat pero bakit nagawa pa rin akong lokohin ng taong mahal ko at pinagkatiwalaan. Belinda, please, let's talk later. Samahan ko muna si Vivian. Wika nito sabay hata kay Vivian paalis. Naiwan naman akong hindi mapigilan ang pagluha sa mga mata. Samantalang anak ko naman na si Raven ay tulalang nagpalipat-lipat ang tingin sa akin pati na din sa paalis na ama. Sa kwarto na lang muna ako. Pagpapaalam ko kina Don Armando at Doña Alicia. Hindi ko hintay ang sagot ng mga tatinata ko si Raven paalis. Belinda, tawag sa akin ni Philip. Hilam ang mga luwas sa mga matang nilingon ko to. Kapag kuha ni malungkot akong ngumiti. Pagkatapos ay tinalikuran ko na at diretsong umakyat ng kwarto namin. Pero nagulat ako dahil pagpasok ko pa lang ay nadatnan ko si Arthur at Vivian sa loob ng kwarto. Magkayakap para akong pinako sa pagkakatayo. Hindi man lang nila namalayan ang aming pagdating. Samantalang si Raven naman ay naguguluhan habang nakatingin sa ama na may kayakap na ibang babae. Mami, masakit na pong hawak niyo sa akin. Masakit na po yung arms ko. Narinig ko reklamo ng anak ko. Umiyak naman ako tumingin dito. I'm sorry anak. Wika ko't niluwagan ng pagkakahawak dito. Hindi ko na mamalayan na pahigpit palang pagkakahawak ko sa kanya dahil sa pinipigilang emosyon. Mom, ayaw na ba ni Dad sa atin? Naiyak na tanong anak ko. Habang nakatingin sa amang yakap si Vivian. Hindi ko ito sinagot at mabilis sa sinugod ang dalawa, agad kong hinablot si Arthur at malakas na sinampal. Nakita ko pagkagulat sa mga mata nito habang nakatingin sa akin. Hindi naman nakaimik si Vivian at takot na napaatras. Walang hiya ka. Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin to, Arthur. Sa kabila ng mga sakripisyong ginawa ko sa'yo, nagawa mo pa rin ako lokohin. Hayop ka! Hayop ka! Sigaw ko dito. Belinda, please, listen to me. Sigaw din niya habang pinapakalma ko. Hindi ko to pinakinggan at pinagahagis lahat ng mahawakan ko. Nagwala ako sa loob ng kwarto at pinagbabato ko lahat-lahat ng pwedeng ibato. Pakiramdam ko sandali akong nawala sa aking sarili. Nang igala ko mga mata ko sa paligid ng kwarto ay wala na si Vivian. Naiwan si Arthur na pilit akong pinapakalma at anak ko na nasa isang sulok at tahimik na umiiyak habang nakatingin sa amin. Belinda, listen, please, let's talk. Nakikiusap na wika ni Arthur. Nalapitan ko at sinipa sa bayag. Napaigik naman to sa sakit at natumba. Agad ko nilapitan ang aking anak na nanginginig sa takot. I'm sorry anak, I'm sorry. Umiyak na wika ko dito habang yakap ko to. Naramdaman kong panginginig ng katawan ng anak ko. Marahil sa matinding takot na nakita nito kanina. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nagwala ng ganito.
Mami, huwag na po kayong magalit. I'm scared na po. Wika ng anak ko sa kabila ng paghikbi nito. Lalo naman akong naiyak. I'm sorry, patawarin mo si Mommy. Hindi ko lang kasi napigil ang emosyon ko, anak. Pero hindi ako galit sa'yo. Mahal na mahal kita. Bulong ko dito at tinalikan ito sa noo. Pagkatapos ay tinayo ko at iginalang mga mata sa paligid ng kwarto. Nagkalat ang mga gamit sa paligid. Nakita ko si Arthur na dahan-dahang umupo sa sahig. Akmang lalapit to sa amin. Pero agad akong umiwas. I hate you, Daddy! Narinig ko pang sigaw dito ni Raven Addy. Hindi ko na pinansin at diretso kong pumunta sa center table. Pinulot ko susi na sasakyan at tinilan si Raven Addy palabas ng kwarto. Belinda, let's talk. Don't do this. Alam ko malaking kasalanan ko sa'yo pero please pakinggan mo naman ako. Malakas na wika ni Arthur habang sinusundan kami. Hinawakan pa ako nito sa kamay kaya naman niningon ko at agad na sinampal. Wala kang karapatang hawakan ako. Manluloko ka, Arthur. Sa pangalawang pagkakataon, niloko mo ko. Galit na sigaw ko dito. Belinda, iha, calm down. Madadaan naman sa mabuting usapan ng lahat. Narinig kong wika ni Doña Alicia. Nilingon ko at mapait na ngumiti nang makita kong nasa likuran nito si Vivian. Wala na kaming dapat pang pag-usapan. Manlulokong anak yut hindi dapat pagkatiwalaan. Mapait kong wika dito. Sana maging masaya kayong dalawa. Hindi ako maghahabol. Hintayin niyo na lang divorce paper na ipapadala ko. Nakatingin kong wika kay Vivian. Napansin ko naman ang pinipigil nitong ngiti sa labi. Pagkatapos ay diretso na kaming lumabas ng mansyon. Marami pa ring bisita sa paligid. Kitang-kita kong naawang tingin ng mga to sa akin habang hila-hila kong aking anak na si Raven na noon ay patuloy sa pag-iyak. Belinda, calm down. Kung balak mo umalis, huwag na muna. Magpalipas ka na muna ng gabi dito. Masyadong madilim ang dadaanan niyo kung sakali. Alam niyo namang nasa liblib na probinsya tong hasyenda. Hindi katulad sa Manila na maliwanag ang mga kalsada kahit gabi na. Pigil sa akin ni Philip. Tiningnan ko lang ito at dumiretso ako ng sasakyan. Patuloy pa rin ito nakasunod sa akin pero hindi ko na ito pinansin. Agad kong sinakay sa loob ng sasakyan ng aking anak. Pagkatapos ay sumakay na din ako ng driver's seat. Binuhay ko ng makina nang makita kong tumatakbo palapit sa amin si Arthur. Agad kong pinasibad ang sasakyan. Ayaw ko na makinig sa mga kasinungalingan nito. Tinapos ko ng lahat sa amin. Tama nga mga kapatid ko, hindi ako magiging masaya sa piling nito. Ang hirap palang magmahal, lagi may kasamang sakit. Sana hindi na lang ako nagpadala sa nararamdaman ko dito. Sana masaya pa rin ako hanggang ngayon kasamang mga kapatid ko. Anong mangyayari ngayon sa pangalawang pagkakataon na gawang lokohin ni Arthur si Belinda? Anak nga kaya talaga ni Arthur ang pinagbubuntis ni Vivian. Saan kaya lalapit si Belinda ngayon sa pangalawang pagkakataon durog ang kanyang puso? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.